Sadyang tatalikuran na niya si Piti Mini pero hinabol niya ito. Piti Mini, sandali. At bakit mo ako pinipigil na bruha ka? Sasaktan mo na naman ako? Hindi, gusto kong humingi ng sorry. Pasensya na, nabigla lang ako. Kasi ikaw huwag mo na akong tatawaging lola o bruha. Ayoko. Bakit ba? Tibo ka ba? Napatingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Wari ay mga naghihintay iyon ng kasagutan buhat sa bibig niya. Ayokong sagutin ang tanong mo. Basta, sundin mo lang ang mga sinasabi ko para magkasundo tayo. Sige, promise, hindi na kita kakausapin. Nakairap na wika ng bading. Mukhang bumigay ito sa himas ni Juben kung kaya itutuloy nito ang pagtuturo sa kanila. Nagkakagulo sa paghahanda at pag-aayos sa malawak na bakuran ni Aling Tomasa, isa sa mga tiyahin ni Justin, kung saan ay nakatandang ganapin ang malaking handaan at selebrasyon. Mamayang gabi raw darating sina Justin at ang mga kasamahan nitong taga Maynila. Nagkakagulo na rin sa pagluluto ang lahat. Buong barangay na yata ang tumulong para sa pagbubuwal ng baka at baboy at sa pagkatay ng manok. Isang malaking handaan talaga nakatakdang maganap sa lugar nila. Para kay Justin, bulong niya sa sarili. Oy ikaw, nakabili ka na ba ng isusuot mong damit para bukas? Sita ng kanyang ina na isa sa mga nanunulungan sa paghahanda. Nakatanghod siya sa mga nagtatrabaho ng mga oras na iyon. Umiling siya. Abay, lumakad ka na. Sumabay ka na sa tatay mo mamaya. Papunta yun ng bayan. Nakakahiyayang itsura mo. Mag-ayos babae ka kahit man lang sa oras ng okasyon. Bakit kasi isinalisali pa ako? Ayaw ko naman talaga Ikaw na bata ka. Napakawala mong pakisama. Hindi nga ako ang kaklase niyan kundi ikaw. Dapat ay ikaw ang nakikihiwa rito at nang makatulong ka. Excuse me inang, hindi ako pang kusina. Ano ka, panggala? Ayusin mo yung sarili mo ha. Nakakahiya yung itsura mo kapag humarap ka kay Justin ng ganyan. Nakasimangot na lumabi siya. Bakit ba ganyan ang arte mo? Dapat ay ikaw ang pinaka-excited dahil ikaw ang kapitbahay at kalaro ni Justin noong araw. Anong kalaro? Wala ngang ginawa yan sa akin kundi paiyakin ako noon. Kaya nga ayokong sumali sa programang inihanda para sa kanya Huwag ka na nga mga tuwiran. Umuwi ka na at baka hinihintay ka na ng tatang mo. Binigyan ko na iyon ng pambili ng damit mo. Hindi yang puro panlalaki ang suot mo. Nakakainis naman Sapilitan ba ang pagsusuot ng damit? Abay dapat. Nakutin, umalis ka na sa harapan ko at baka maaldabis kita dyan pag ako ay napuno sa kaartehan mo. Maarte pa ako ngayon. Abat sinusubukan mo ako talaga ha? Nasaan ba ang pambambo? Kapag ganoong umikot na ang ina at naghahanap ng pamalo ay kailangan na talaga siyang umiskapo dahil kapag nakahawak iyon ng pamalo ay tiyak na aabutin siya sa puwet. Uuwi na ako inang. Baka nga naghihintay na si tatang at patakbong iniwanan na niya ang ina. Inis na inis siya habang pauwi. Nasalubong na niya sa hagdanan ng ama. Susunduin na talaga kita Magbihis na at lalakad na tayo. Ganito na lang ako tatang. Ano ka ba? Mukha kang lalaki dyan sa suot mo. Magpalit ka ng damit na pambabae. Wala naman akong damit na pambabae Puro pantalon at t-shirt. Meron kang pansimba dyan, iyon ang isuot mo. Nakakainis naman Bakit marunong pa sa akin? Sa gusto ko na ganito ang suotin ko At nagdadabog na umakyat siya ng bahay. Aba, gusto yatang malapat ng puwet nito Sige, sumagot ka pa at pag hindi inabot ka sa akin. Ikaw na nga itong inaasikaso ganyan pa ang arte mo. Pinag-ipunan ng inang mo ang pambili mo ng bestida tapos ganyan ka pa. Natakot na naman siya. Pag ganoong tumaas na ang tono ng ama, huwag na siyang sumagot pa talagang aabutin siya ng palo. Hanggang sa edad niya ngayon ay inaabot siya talaga ng palo kapag nagkakamali siya. Nakokonsensya rin naman siya sa ginagawa niyang pagsagot sa ama at ina. Hindi naman niya gustong gawin iyon. Kaya lang, pag nasasaling ang klase ng pananamit niya ay umaalma talaga siya.
Hindi niya gustong baguhin ang nakasanayan na niya lalo pa at magkikita sila ni Justin. Kung ano siya iniwan ng lalaking iyon, gusto niyang sa ganito pa ring itsura siya dat nga niyon. Ang kaso, pwersahan siyang magpapakadisente bukas dahil lang sa lalaking iyon. Nakakainis talaga. Sana hindi na siya bumalik dito. Reklamo niya sa isip. Pero alam niya sa kalooban niya hindi yon ang tunay na hangarin niya. Nakabongga silang lahat kinagabihan. Bagamat nakapantalon siya, pambabae na iyon at pambabae ring t-shirt ang suot niya. At hindi siya pinagsuot ng baseball cap ng kanyang tatang. Asiwang-asiwa siya sa suot pero kailangan niyang makisama dahil parating na daw sila Justin. Nakatanggap ng text si Juben buhat kay Justin at sa loob ng kalahating oras ay darating na ito at ang mga kasama nito. Buti kung mapansin ako ng mokong na yon. Tiyak na lalong gumapo iyon at lalong lalakas ang bilib sa sarili. Kahit na wala ako dito ay hindi naman ako kawalan. Kinalabit niya si Eli. Uuwi na lang ako. Ayoko nang sumali dito. Ano ka ba? Para kang sira. Umiiwas ka ba kay Justin? Bakit ko gagawin yon? Wala naman akong atraso sa kanya. Yun naman pala manahimik ka dyan sa kinalalagyan mo at malapit na silang dumating. Excited nga akong makita siya. Balita ko doon sa isang kababata natin sa nag-aral sa Maynila ay ang gwapong-gwapo raw ni Justin ngayon. Lumabi siya. Wala akong pakialam kung gwapo siya o hindi. Ang sarili ko ang iniintindi ko. Hindi ako sanay sa ganitong kasuotan. Masyadong feminine. Nangangati ako. Bagay na bagay sa'yo ang naka-ponytail. Ang cute mo. At bagay rin sa'yo ang t-shirt na hanging. Mas maganda nga kung labas ang pusod na binili mo Ayoko nga. Hanginin pa ang tiyan ko. Yun nga sana ang gusto ni tatang pero tumanggi ako. Ito nga lang hindi na ako mapakali. Sana kahit ano na lang ay pwede. Hindi talaga pwede kaya pasensya na. Siyempre, kailangan ay presentable ang mga suot natin. At saka conscious ka lang pero bagay sa'yo talaga. See? Maganda ka pala lalo kapag nakabihis. Nambola ka pa. Walang halong bola. Sa totoo lang, ganyan ka na lang sana lagi. Kesa yung lagi kang nakasuot ng damit na panlalaki tapos at naka-jacket ka pa. Ngumuwi lang siya at hindi na nakipagtalo. Pagbaling ng tingin niya ay tamang-tamang pagpasok ng isang van na may kasunod na 4 na sasakyan, 2 kotse at 2 pang van. Si Juben ang tumatayong MC nila. Habang hinihintay ang pagdating ni na Justin, ay nagpatugtog ng masayahing awitin ito at sinasabayan ng sayaw ng mga kabataan at gayon rin ang mga may edad na. Haya na sina Justin! Maya-maya ay narinig niyang wika ng isa sa mga naroroon. Napahinga siya ng malalim at hindi na nakakilos sa kinatatayuan. Sunod-sunod na nagsihinto ang mga sasakyan sa tapat nila. Sa nauunang van ay umibis ang isang lalaki na buong kisig na nakangiti ng bumaba, kasama ang ilan pang mga lalaki at babae na halos ay kaedad rin nila. Nang makita ang mga kakilala ay pinagkakamayan iyon at niyakap. Ang iba ay inakbayan at tinapik sa balikat. Kumusta na kayong lahat? O Juben, may asawa ka na ba? Martin, ano ng trabaho mo? Aning, Eli, Gemma. Parang teacher na nagro-roll call na tawag nito sa bawat isa. Bawat makitang kakilala ay binabati nito at ipinakikilala rin ang mga kasama nito, mga babae at lalaki. Hanggang sa mapadako ang tingin nito sa kanya. Saglit na huminto ang kanyang paghinga. Walang kakurap-kurap na napako ang mga mata niya sa makisig na lalaking iyon. Ang laki na ng pinagbago niyon. Mayroon ng manipis na bigote, nawala na ang pagka-boyish look. Lumaki ang pangangatawan. Mas lalong tumangkad at gumapong lalo. Kumusta na, Tin? Nakangiting bati nito sabay hawak sa kamay niya. Dalagang-dalaga ka na Pumuti at tumangkad at hindi ka na yata nagsusuot ng mga panlalaki. For this day only lang yan. Kasi darating ka. Walang ka-expression ang mukha niya. Pero saan ka ay nanginig bigla ang katawan niya dahil sa pagkakahawak ni Justin sa kamay niya na hindi niya may hila-hila dahil parang may pwersang pumipigil sa kanya.
Ano? May boyfriend ka na ba? Tanong ulit nito. Girlfriend meron. Sabad ng isa na hindi niya nabosesan kung sino. Nawala ang ngiti sa labi ni Justin. Girlfriend? Bakit? Natuluyan ka na ba, Tin? Ngumisi lang siya. Hindi nag-deny at hindi rin umamin. Justin, kumusta? Tinig iyon ng isa sa mga kababata niya na tumatawag ng pansin ng lahat. Si Carla ang pinakamaarte niyang kababata at hayag na hayag ang pagkagusto kay Justin noong araw. Tama si Eli. Care pa rin ito si Justin at mukhang desididong mag-flirt sa lalaki dahil masyadong revealing ang suot nitong blouse at sobrang hapit na pantalon. Carla? Wari ay kinikilala pa ito ni Justin. Kausap na nito si Carla pero hawak pa rin ang mga kamay niya. Ako nga. Kumusta ka na? Wow! Ang gwapo-gwapo mong lalo ngayon ah. At machong-macho. May pagkamaarteng wika nito sabay hima sa dibdib ng lalaki. Siya ang nanliit sa kakatuwa niyang ayos. Hawak pa rin kasi ni Justin ang kamay niya habang kausap na nito si Carla. Napilitan siyang hilahin ang kamay niya pero lalong hinigpitan ni Justin ang pagkakahawak roon. Aba, ano ba ang gustong palabasin ng lalaking ito at ayaw akong bitawan? Marunong ka bang sumayaw? Pagkuway tanong ni Carla kay Justin. Hindi. Bakit? Pwes, tuturuan kita. Salamat, sige. May kakausapin pa akong iba. Napansin ni Carla na hawak-hawak pa rin siya ni Justin. Ano ka ba, Tibo? Nagbabalik ba ang pagkababae mo nung makita mo si Justin? Ay hindi mo mabitaw-bitawan ang kamay? Sita nito sa kanya sabay hila ng kamay niya. Nagtawanan ng ilang nakakita sa kanila na labis na pagkapahiya niya sa harapang iyon. Pakiramdam niya ay nangapal ang mukha niya at nagkulay suka iyon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.